Panginoon. Bunga na nga eh. Eh paano ka magbunga? Mga kaibigan, ang nagbubunga, nagbubungkal. Ang umpisa, nagbubungkal, nagtatanim, at inalagaan, itinanim, at saka nagbunga. So, hindi biro. Bago magbunga ang Kristiyano, ang dami natin gagawin. Mga kaibigan, yun ang gusto. Kaya hindi mo alam kung bakit ang dami digmaan bilang Kristiyano. Kasi habang tayo naglilingkod, nagtatanim po tayo, nagbubungkal po tayo, nagbubungkal, nagtatanim tayo habang tayo naglilingkod. At ayaw ng kaaway na yung ating itinatanim ay tumutubo at lumalago at magbunga. Kaya digmaan bilang Kristiyano, mga kaibigan. Kasi gusto ng kaaway siya magpala. Akala ba natin hindi nagpala ang demonyo? Napaka-milyonaryo ang demonyo, mga kaibigan. Nagpala din siya, mga minamahal. Sabi nga niya sa ating Panginoon, kung susunod ka lang sa akin, maglilingkod ka lang sa akin, lahat na nakikita mo, ibibigay ko. Kaya ang demonyo, mga kaibigan, nagpala din yan. Kaso lang, ang mga pagpapala niya ay talagang pansamantala lamang yan, mga minamahal. Hindi abot sa langit. Pagpapala niya sa mundo lang yan. Sagana ka sa mundo. Mayroon ka lahat sa mundo. Maligaya ka sa mundo. Nakuha mo lahat sa mundo. Pero balang araw, pag natapos ang buhay mo sa mundo, impyerno ang punta mo. Yun ang pagpapala ng demonyo. Mga kaibigan, ang pagpapala ng Diyos, hindi ka niya pagpapalain sa mga material na bagay hanggat hindi ka pinagpapala sa spiritual. Talagang binibuild up tayo. Talagang minamaso tayo, minamartilyuho tayo, pinupukpo tayo para magpapalain lang tayo sa spiritual. At pag pinagpapala ka na sa spiritual, totoo na deserving ka na makatanggap ng pabor ng ating Panginoon. Kaya nga, remain in God's presence to glorify Him. Kaya napaka-importante maintindihan natin ito mga talatang ito. Ang mga ginagawa natin bilang patunay na tayo ay nanatili sa Diyos. Mayroon dapat tayong gagawin na patunay na tayo nanatili sa Panginoon. Kasi madali lang sabihin, Lord, nananatili ako sa iyo. Di ba napakadali lang? Pero mga kaibigan, hindi naniniwala ang Panginoon sa ating mga sinasabi. Kailangan mayroon tayong ginagawa. Patunayan natin na nanatili tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating ginagawa sa kaharian niya. Kasi hindi naman tayo mananatili kung wala tayong ginagawa. Diba? Katulad na lang ng ilaw na yan. Paano nanatili yan? Bakit nanatili nakailaw? Bakit nanatili? Dahil may nagsupply. Diba? May nagsupply. Anong nagsupply? Kuryente. May nagsupply na kuryente ay hindi naputulan. Pero pag naputulan yan, mayroon pa bang ilaw? Wala na. Mga kaibigan, kasi nabayaran mo si Meralco. Diba? Nabayaran mo. Kaya tuloy-tuloy yung ilaw. Kung hindi mo bayaran, putol yan mga kaibigan at walang ilaw. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit tuloy-tuloy ang ating paglilingkod? Tuloy-tuloy na nagliwanag tayo sa mundo ito. Bakit? Tuloy-tuloy tayo na nagbabasa ng Biblia. Diba? Kaya una, you are always reading the Bible. Patunay na ikaw ay nanatili sa Diyos. Always nanatiling nagbabasa ng Biblia. Remain in God's presence is you are remain in reading the Bible. Kasi kung lagi kang nagbabasa ng Biblia, mga minamahal, yung liwanag mo hindi mamamatay, mga kaibigan. Bakit? Dahil ang iyong spiritual na buhay ay lagi mong pinapakain. Kaya hindi ka basta-basta madaya. Hindi basta-basta maputol yung liwanag na mayroon ka. Hindi mawawala ang liwanag mayroon ka. Dahil talagang
yung salita ng Diyos, kaya nagliliwanag ka. Ibig sabihin, laging may nakita sa iyong kabutihan, laging may nakita sa iyong kabanalan, laging nakikita sa iyo yung talagang makatotohanan ng Kristiyano. Bakit? Habang tayo nagbabasa ng Biblia, tinuturuan tayo ng Panginoon paano natin i-comply ang ating mga binabasa. Di ba? Kaya hindi tayo mamamatay sa paglilingkod. Di ba? Lagi tayo naglilingkod, nagbabasa tayo ng Biblia eh. Yun yung sinabi na nananatili tayo sa Diyos. Kasi hindi po pwede na, Lord, nananatili ako sa iyo, pero wala ka namang ginagawa. At dahil wala kang ginagawa, anong bunga na makita sa iyo? Wala talaga, mga kaibigan. Kaya yung mga Kristyano kung bakit naglilingkod, hindi maintindihan. Kasi malinaw, hindi nagbabasa ng Biblia yan. Kasi kung nagbabasa ng Biblia yan, binibigyan niya ng karunungan ng Panginoon. Kasi yung nagbabasa ng Biblia, nag-aaral yan. Lord, paano ko ito matutunan? Paano ko ito makomply? Paano ko ito magawa? Yung aking ibinabasa sa Panginoon. Diba? Kaya nga, ang kanyang paglilingkod ay patuloy, hindi na mamatay. Kasi, patuloy din niya binabasa ang Biblia. Nananatili siya sa pagbabasa ng Biblia. Kaya hindi siya basta-basta magtukso. Hindi siya basta-basta madaya. Kahit mayroon siya nakikita na hindi maganda, wala siyang pakialam doon. Kasi naunawa niya kung gaano kahalaga ang Biblia na kanyang binabasa. Diba? Wala siyang ipaglaban sa sarili niya. Wala siyang ipagmalaki sa sarili niya. Kasi alam niya nagbabasa ng Biblia siya. At ang kayamanan niya hindi pamundo kundi panlangit. Diba? Kaya wala siyang pakialam sa mga nakikita niya na hindi maganda. Basta ang mahalaga, maganda ang ipinapakita niya. Sapagkat tunay na nananatili siya sa pagbabasa ng Biblia, then nananatili siya sa ating Diyos sa mga Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi hindi po valid, mga kaibigan, na sabihin natin na nananatili tayo sa Kanya, pero wala tayo dito. Anong ibinigay natin na nananatili tayo sa Kanya? Kaya tinuturo ang Biblia, araw, gabi basahin. Anong purpose? Para matupad natin ang lahat na nakasulat doon, masakay sasagana ka. Di ba sasagana eh? Ano ba kasaganaan na ating mararanasan kung lagi tayo nagbabasa ng Biblia? Bilang tunay na nananatili sa Panginoon. Kasagana sa spiritual yan. Kaya masagana ka sa spiritual. Gutom ka sa physical pero masagana ka naman sa spiritual, walang problema yan. Dahil hindi tayo panuba, panlangit po tayo, mga kaibigan. Kaya importante na patunayan natin sa pagbabasa ng Biblia na nananatili tayo sa Panginoon. Then pagkain natin sa spiritual na buhay ang pagbabasa ng Biblia. Kaya nung tinutugso ang Panginoon, anong sinabi niya? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay sa tao, kundi sa salita ng Diyos ang mutaw sa kanyang bibig. Tinutugso sa pagkain. Kung tinutugso tayo ng pagkain, gutom na gutom tayo, kailan siya tinutugso sa paano nagayuno siya. Pero ito, tutugsoin ka sa paano nagayuno ka, gutom na gutom ka. Di ba? Matalino ang demonyo eh. Kung kailan gutom na gutom ka, saka ka natugso. Di ba? Ngayon kung hindi tayo talaga nagbabasa ng Biblia, at dumating sa atin na gano'n, may offer sa atin na maganda, papalit mo talaga paglilingkod sa Diyos. Hindi ka makapanatili sa Kanya. Kaya mga kaibigan, basahin natin ang Biblia bilang patunay na nanatili tayo sa Kanya. Kaibigan. Kaya sa ating samahan, ilan lang talaga ang makakaunawa sa Biblia. Ilan lang talaga ang nagpapahalaga dito. Kaya nga sabi sa verse 4, manatili kayo sa akin at nanatili din ako sa inyo. Pero ito, sinong tinuturuan dito? Tayo. Kasi tayo nangangailangan eh. Di ba? Kaya tayo tinuturuan. Sabi sa data ito, sabi ng ating, nanatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Di ba? At tayo tinuturuan. Kasi kung mananatili talaga tayo sa pagbabasa ng Biblia, mananatili din ang presensya ng Panginoon. Manatili siya magturo sa atin. Manatili din niya tayong lusugin sa spiritual na buhay. Kaya nga, tinuturuan tayo, importante yung mananatili tayo.
Sabi ganito, hindi nagbubunga ang sangang hindi na nanatili sa puno. Totoo naman eh. Hindi ka daw manatili sa pagbabasa ng Biblia. May magkita bang bunga sa iyo? Wala. Bakit? Wala magkita bunga. Kaibigan, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, maraming bulong ang kaaway para madaya ka. Marami siyang isinasaksak sa puso't isipan mo para lumisan yan. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, yun ang magiging hadlang. Kaya nagreklamo ka, marami kang sinasabi na hindi maganda. Bakit? Katunayan, hindi ka nanatili na nagbabasa ng Biblia. Kasi kung nagbabasa ng Biblia, binigyan ka talaga ng karunungan ng Panginoon ng panalangin. Karunungan ng panalangin, malinis yung puso mo. Matulungan ka, wala kang itinitangin. Talagang nandun yung compassion. Kung talagang nagbabasa ka ng Biblia, kasi bibigyan ka talaga ng karunungan ng Panginoon. Kung nanatili ka sa pagbabasa ng Biblia. Kaya huwag natin kalimutan yung pagbabasa ng Biblia. Ako nung pang disciple hanggang ngayon, kahit isang talata lang, isang chapter lang, araw-araw mo basahin. Napakahalaga yan upang hindi talaga tayo madahil malinlang. Kasi anong lakas natin kung hindi natin pakainin ng ating spiritual na buhay ng salita ng Panginoon? Ay, huwag natin ibaliin na. Alam ko ng talata na yan. Kaya hindi ko nabubuksan ng Biblia. Nagkakamali tayo, mga kaibigan. Hindi ganun. Kailangan magbasa ho tayo. Kasi doon tayo tuturuan ng Panginoon at tutulungan niya tayo kung paano natin dalhin ng ating pamumuhay sa mundong ito. Diba? Kasi hindi talaga tayo nakukuha kung hindi tayo nanatili sa pagbabasa ng Biblia. Walang bunga mangyayari sa iyo, mga kaibigan. Kasi ang tayo nanatili lamang sa Panginoon, kung nanatili tayo sa kanyang mga itinuturo sa atin. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Kita ba natin, ang daming Kristiyano walang bunga. At tayo walang bunga, sa katagalan, pinutol na siya ng napuputol ka. Kasi alam mo yung walang bunga, hindi nag-aaral ng Biblia yan. Hindi nag-share ng gospel yan. Hindi nag-aakay yan. Pag hindi ka nag-aakay, hindi ka nag-share. Hindi na natin ang pananatukulin natin bilang Kristiyano. Sabi ng Panginoon sa aklat ng 1 chapter 15 verse 16. Ano sabi doon? Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin upang humayo at mamunga. Nang sa gayon, manatili sa iyong bunga. Ano bang hingin sa akin? Pagkaloob ko. Diba? Kaya siya ang pumili sa atin, hindi tayo. Upang sabi niya, upang humayo at magbunga. Kaya may kukulin tayo bilang mga Kristiyano, mga minamahal. Kaya nga, pinabasa natin araw-gabi ang Biblia upang ibahagi natin sa iba na nadaya sa mundong ito. Hindi kayo, magbasa ka lang ng Biblia at tapos wala na. Paano mo napangalan ng Panginoon doon? Pansarili mo lang yun. Kaya nga, itinuturo, magbasa ka ng Biblia araw-gabi para yung pinabasa mo, may apply mo. May bahagi mo, may maligtas na iba. Kasi hindi mababa ang Panginoon para sa mataakay sa mga taong nadaya ng demonyo. Ikaw ang pinili ng Panginoon upang sa ganon, ibahagi mo kanyang salita. Kaya mga kaibigan, sana po bigyan natin halaga ang itinuturo sa atin. Huwag lang tayo focus sa pag-aaral. Focus sa subject para balang araw makakuha ko ng reward, award. Pangmundo yan. Ang gusto nating reward na makuha galing dapat sa Panginoon. Amen. Kung ako ay nagsisikap para sa pag-aaral para makakuha ko ng reward, magsisikap din ako pagbabasa ng Biblia. Dahil mas higit itong pagpapala. Dahil ang Diyos ng himala. Kaya ang balansin natin, mga minamahal, hindi kayo grabe ka makapagbabal sa pag-aaral mo. Pero sa Biblia, zero ka. Grabe yan mga kaibigan. Hindi masama mag-aral ka sa school. Kailangan yan. Pero pag-aralan din natin yung Biblia. Kung ano ba talaga ito, bakit lagi ako nakikinig ng sermon? Bakit ako nandun sa simbahan lagi? Gaano ba itong kahalaga? Na puritin kong talagang gagawin habang pinabubuhay sa mundo. Hindi ba tayo na-amaze? Bakit lagi ako nasa simbahan?
Ano bang plano ng Diyos? Ano bang purpose? Baligtas lang ba ako sa langit? Kung mayroon pa bang iba? Dapat unawain natin. Mayroon ba siya ipapagawa sa atin, mga minamahal? Tuklasin lang talaga natin. Kasi kung hindi natin itong basahin at tuklasin, kaibigan, wala talaga tayong gagawin. At sa isang bata, magulat ka na lang. Sasabihin mo na, tinatamad na ako, pastor. Sinyalis yan na ginagapang ka na ng kaaway. Sinyalis yan na binubulungan ka na. Sinyalis yan na dinadaya ka na. Sino may problema? Yung salita na napakinggan mo, si pastor na ginamit ng Diyos para sa iyo. O ikaw mismo. Tayo mismo. Dahil hindi talaga tayo nananatili sa pagbabasa ng Biblia. Hindi talaga tayo nagbabasa sa Biblia. Sana tayo nagbabasa sa cellphone na. Doon na sa TikTok. Kung ano bang ginagawa sa cellphone. Ang dami nang alam doon. Sa cellphone. Kasi gusto na maging vlogger. Ang dami nang ginagawa kung ano-ano na. Doon magaling ka. Kung magagawa ka ng vlogger. Mag-vlogger ka na lang. Kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, napakagod ka na. Kasi busog na ang iyong puso't isipan doon sa cellphone, pero sa Biblia, wala ka na. Empty ka na. Kahit tuwa sa iyong demonyo. Kaya balang araw, sasabihin mo na pagod na ako. Nabuburing na ako. Sigurado mabuburing ka, mapapagod ka talaga kasi babad ka sa cellphone 24 oras. Sa Biblia, grabe ka isang minuto, hindi mo mabuksan. Tapos ngayon, kung ano-anong sasabihin mo, mga kaibigan, hindi maganda. Malinaw pa naraya yan. Alam mo, minamahal, yung mga taong babad sa Biblia, mamumunga yan. Hindi pwede hindi ka magtunga. Imposible. Grabe, yung pagbabasa mo lang ng Biblia, nag-ipon ka upang tuklasin kung gaano kahalaga ka importante ito. Imposible hindi ka magpunga. Magpunga ka. Kasi yun ang dinidesire mo dinidesire mo, Lord. Kailan ba ako magpunga, Panginoon? Lord, kailan ba ako magpupo dito? Kailan ba kita maparangalan? Kailan ba kita mabigyan ng regalo, Panginoon? Di ba? Kailan ba kita, Lord, mabigyan ng kagalakan? Bakit tulungan mo ako? Dinidesire mo. At habang dinidesire mo, babad ka sa Biblia, araw-gabi, basahin mo. Sanda ka yan habang ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Isang tabak ito, mga kaibigan. At dapat magbabad tayo upang magbunga tayo. Sabi dito verse 5, ako puno ng ubas at kayo ang mga sama. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang mamumunga na sa kanya. Ito po, ang manatili sa akin, sabi na po, at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. So kailangan tayong manatili. Yung iba kasi, hindi na kanatili sa pagbabasa ng Biblia. Kasi naburi na. Kasi nagbabasa, parang habit na lang. Kung pabasa tayo, hindi tayo tulong ng Panginoon, Lord, pinaunawa ko sa akin dito, Lord. Paintindi mo sa akin ito, Panginoon. Iparanas mo sa akin ang talatang ito, Panginoon. Paano ko ba ito i-comply? Paano ko ba ito gawin, Panginoon? Anong ibig sabihin ito, Panginoon? Muni-munihin natin. Hindi lang tayo magbasa ng, parang magbabasa ka lang ng dyaryo eh. Mahalin natin yung pagbabasa natin. Di bali, mabagal tayo basta inuunawa natin yung binabasa natin. Di bali, mabagal tayo basta naintindihan natin yung binabasa natin. Yun ang mahalaga. Kaibigan, sapagkat mamumunga kayo. Nananatili ka sa pagbabasa ng Biblia bilang katibay na nanatili tayo sa ating Panginoon Kristo. Kasi sasabihin ko, nanatili ako sa iyo. Ang ginawa mo na, papatunay na natili ka. Gawin tayo. Diba? Sabi ko kanina ng ilaw ito, bakit ka nanatiling may liwanag? Kasi nanatili tayo nagbayad sa biral ko. Huwag ka na magbayad sa biral ko. Wala kang ilaw. Diba? Nag-ipon ka. Pagbayad, ayun, may ilaw ka. Ngayon, kung hindi ka nagbayad, wala kang ilaw. Ganun siya. Nanatili. Pag nanatili tayo sa Kanya, sigurado, kaibigan, na matili ang presensya ng Panginoon at pagbumunga tayo.
Mga minamahal, importante, unawain natin. Dahil pag nag-effort tayo, nanatili tayo nagbabasa ng Biblia, ay gagawin talaga ang Panginoon. Diba, sarap ang bunga ka kasi i-assurance na may amin ka. Kung hindi ka nagbunga, paano ka magbubunga kung mismo yung katangian natin, hindi pa talaga nagbunga? Kasi kung magbunga talaga ng kaluluwa, ang unang bunga naman kita sa atin, yung ating sarili. Kung may nakita talagang bunga na maganda. Yung dati na ikaw ay tamad, ngayon ay masipag ka na. Yung dati ikaw ay laging absent, ngayon ay hindi ka na nag-absent. Diba? Ang bunga. Yung dati na masuwahin ka, ngayon hindi ka na marunong sumuhay. Diba? Bunga yan. Sa pagkatao bilang Kristyano. Dati-rati na ikaw ay palamura, ngayon ang sinasabi mo ay Panginoon si Kristo na. Meron pa, di ba dati-rati nang kamali tayo, ang ating expression, mura na, pero ngayon hindi na. Panginoon, yun na ang ating mabanggit dapat. So mayroong bunga na maganda. Nakikita sa iyong pagkatao. Di ba? Ikaw wala nakikita bunga sa ating pagkatao. At gamitin pa natin ang tinubuhay dun sa iba. Wala talaga ngayon. Kaya sabi dun sa Aklat ng Mateo, alisin muna yung takboy sa mata bago makalisin mo sa iba. Di ba? Kasi kami di ba epektibo talaga? Kaya bago tayo maging epektibo sa iba, talagang pag-aralan natin sarili natin na mayroon na bang nakitang bunga sa ating Panginoon? Bunga na ikaw ang mag-glorify. Bunga na ikaw ay nakikita. Bunga na ikaw ay nakilala. Dapat makita yan eh. At alam naman natin sa ating sarili kung anong problema natin sa ating pagkakristyano. Alam natin yan. Ay, mismo na ang problema ko. Baka ingitira pa ako, ingitiro pa ako. Baka matakoy pa ako. Baka duwag pa ako. Ay, mismo nakakalam eh. Diba? Ay, mismo nakakalam. Baka duwag pa ako. Baka reklamador pa ako. Baka nag-isip ako ng mga kaibigan. Paalis mo sa Diyos lahat yan. Tatanggalin kasi hindi ka talaga magbubunga ng kaluluwa. Wala talaga eh. Ang amin. Kasi tingnan natin yung ginagamit ng Diyos ng kapanahonan. Mga apostol, mga propita. Sila. Anong ibig niya? Grabe. Kaibigan. Hindi sila gagamitin ng Diyos. Hindi sila maging epektibo. Kung hindi natutuwa niyo sa kanila. Diba? Ganun din sa atin. Akala natin madali mag-akay ng kaluluwa. Kung madali pala, dito na pakarami na natin. Hindi madali. Amen. Akala natin madali. Ibigan, hindi pagkakamali natin. Pagkagalit ng Panginoon sa atin, paano ka pa magbunga? Pangarap ka ng pangarap ng ganito. Pero hindi mo nakita sa buhay mo. Isang pa sa atin yan. Amen. Tapos ibahagi mo sa iba na gusto mo mabago sila. Yung buhay mo hindi ka nabago. Diba? Turo mo siya tungkol pagsunod. Ikaw nga ayos mo. Diba? Turo mo sa iba pagpakumbaba. Ikaw ayaw mo pagpakumbaba. Diba? Sa para sa atin? Turo sa iba. Huwag maingit. Ikaw hindi tiro. Hindi tira. Kaya mga kaibigan, tuklas natin ang Biblia. Pag-aralan natin kung paano natin ito i-comply at ituro sa iba. Lord, deserve na ba ako dito? Karapat-dapat ba ako dito? Nagawa ko ba ang talatang ito, Panginoon? Kasi pag hindi natin nagawa ang talata na yan, hindi talaga tayo nagtitipila. Kasi ulitin ko, si Bernabe bago nagbunga, ano nga rin siya? 3, mabuting tao, matatag ang pananampalataya at puso sa Banal na Espiritu. Baka doon tayo mabuting tao. Pero pagdating sa puso sa Kristo, wala na, lumalaban na tayo. Pag inaaway na tayo, sinasakto natin ang pintuan, hindi tayo pinapasa, hindi pinapagtuloy. Kung sabihin natin magana, wala na, may patay tayo kan, wala tayo puso siya. Diba? Kaya, huwag lang mabuti lang tayo tao. Ang mabuting tao, lahat naman tao mabuti sa mundo ito. Kahit mga makasalanan, mabuti yan. Mapagbigay nga, given na yan sila eh. Diba? Yung mga sanlibutan, alam natin, mabait na. Demonyo, napakabait eh. Mapagbigay yung demonyo. Lahat yan, ibibigay ko sa iyo, Panginoon.
ka lang sa akin. Napaka-giver ang demonyo. Kala mo hindi giver ang demonyo. Napaka-giver yan, mayaman yan. Kaibigan, kaya ayusin natin ang ating paglilingkod. Napaka-importante. Search natin, i-update natin yung puso natin. Kung talaga nakakunik pa talaga ito sa Panginoon. Upang makapanatili tayo na maglilingkod sa Kanya. Upang hindi tayo. Kasi alam mo yung mga tao na hindi babasa Biblia? Puro reklamo niya. Makita ko di mali yan, reklamo niya. Wala kasi karunungan galing sa Diyos siya. Ang inintindi pa rin yan, sarili niya. Ang intindi niya, pamundo pa rin. Pamundo pa rin isipin. Nagre-reklamo ka. Kung talagang nag-aaral ka ng ibig, ka na ba reklamo? Reklamo ka. Di ba? Isang may kapangyarihan para tugunin yung gusto mo sa buhay. Huwag ka na magreklamo. Kung nagawa mo na at ginawa mo para sa Diyos lang, magreklamo. Pero kung ginawa mo para sa tao, reklamo ka talaga. Ginagawa ka para sa simbahan ito, reklamo ka. Magreklamo ka talaga. Pero pag ginawa mo para sa Panginoon, wala ka reklamo. Kasi, inuubin mo sa Panginoon. Lord, ito para sa'yo. Bahala ka na dito. Kung saan mo ito. Tapos, pero pag sa tao bibigay yan, hanapin mo yun. Buti na lang si Ryan, hinahanap niya tayo siya. Sir, ako lang ko sa building. Kaya, kasi, ibinigay mo na eh. Ipagkatiwala mo na. Kung saan may pinagkatiwala yan, gamitin niya sama-sama, usahin yung maganda. Napunta na ng tao yan. Diba? Yung iba kasi mas magaling pa. Doon sa mga pastor kayo. Dati kasi hindi ko makalimutan talaga yung pastor namin sa Lucas. Palibasa yung mga membro, mga edukada, grabe, inahanap nila yung ano. Bigay nila. Gawawa na nga yung pastor namin. Kami lang nakakauna mo talaga, pero yung mga marunong, siya ay nahanap nila yung binigay sa kanila yung binigay. Yung pastor na namin, alas na hindi makakain eh. Hanapan pa. Sila nagpahala yun, kaya nga tayo nandito para. Kaya nga, hinamon talaga ng pastor tutukan niya. Hinamon talaga niya. Pastor Bishop na talaga, kinakabihan niya si Pastor Bishop po niya. Ulitin mo siya ng sapking kita. Grabe, nagkagulo talaga doon. Kasi, siyempre maawa ka talaga sa pastor mo. Kasi sino nakakaawa, sino kaintindi, yung pinapatubay naman ng Espiritu, pero yung mga matalinong parang hudyo mga parang wala pa paniwala sa ating Panginoon, nagpamalaki ng magalang. Sana ito sana itong binigyan namin. Sabihin pa naman, kahit yung Biblia, kakainin mo yan, hindi ka mabubusog yan, grabe yan. Binabasa sila yan. Kasi sila nag-supply. Kaya wala, kasi alisan sila na. Tawawa sila. Kinakapihan pa rin natin si Bishop po. Doon, mula noon, dumako yung gawain ng aming Panginoon. Kaya nagkaganyan yung gawain sa Diyos. Kasi nagpadala talaga ang Diyos ng mga totoong mga Kristiyan. Totoong Kristiyan. Kasi yung hindi totoo, puwintada lahat yan. Kunting ano yan, hinahanap yan. Na para bagang mas magaling pa sila sa Diyos. Wala na nakaharap talaga ng Diyos. Ulto mga edukada yan. Paano babad lang lagi sa teacher kasi yun? Babad lang lagi sa, subject. Tinuturo sa Biblia pa rin. May delikado po, mga saka wala ka nakita bunga sa kanila. Wala ka, wala. Puro pagmamalaki. Biyabang talaga yung napakayabang yung yung mga taong taga-mundo, napakayabang. Tandaan po natin yung mga taong taga-sanlibutan. Napakayabang. Wala pagpapakumbaba yan. Hindi yan kinikilala ang gawain ng Panginoon na katulad nito. Wala yan. Hindi yan sila talaga maligtahan. Gusto nila sila talaga ang masunod. Pamundo nga eh. Pagsanlibutan na eh. Ganun ang away. Kaya nag-away sila ng Diyos. Ibinagsak ang demonyo sa kubo. Hindi yan nagpapatalo, mga minamahal. At lalo walang bunga na. Ang bunga yan, puro bunga nga lang yan. Walang ginagawa. Yun lang, doon sila magaling. Doon sila magaling sa magsalita. Pero pagdating sa gawa, wala yung ginagawa sa kahari ng ating Panginoon. Lahat yan sa lugar, sinisilip kung ano ang mali. Grabe, makamundo yan. Kaibigan, malinaw ng tao ngayon, hindi talaga nag-aaral.
Kasi pag nag-aaral ka, masagot mo lahat pag may dumating na problema. Diba, nag-aaral ka ng Biblia eh. Pagkatulog sa school, nag-aaral ka sa school. Kaya pag lahat ng question, lahat ng tanong, masagot mo lahat. Nag-aaral ka eh. Ganun din sa pag-simba, sa simbahan. Nag-aaral ka ng Biblia, lahat ng dumating na pangit sa'yo, lahat ng dumating na hindi maganda sa'yo, sagot mo lahat yan. Masasagot mo lahat yan. Ay, intindihan mo lahat yan. Babad ka sa Biblia. Babad ka sa presensya ko. Nananatili ka sa pagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, nananatili ka din sa presensya ko. Kaya lahat ng dumating sa'yo na hindi maganda, grabe yan. Wala kang pakialam doon. Palapakan natin ang ating mga. Pero ito sabi ni sa verse 6, ang hindi na natili sa akin, gaya ng sanga ay itatapon at natutuyo. Kaya tutuyo. Kaya hindi na natili sa pagbabasa ng Biblia, napagod, nadaya, nalinlang, nag-awal. Matutuyo yan. Kapag natutuyo na yan, mga kaibigan, may tuyo na yan sa utak. May tuyo, magulat ka, dati-rati, ganito, bakit nagbago? Dati-rati sa umpisa, grabe, ganado. Pero bakit ngayon, naging aborido? Wala na wala. Natutuyo na eh, wala eh. Walang bunga eh. Yung katangian niya, ibis, makita yung kabanalan, doon pa rin, kasungitan pa rin. Hindi pa rin maganda yung bunga. Dismisa, dismusina. Ano pa rin, marites pa rin. Okay lang sana kung i-marites. Salita ng Diyos. Pero i-marites. Yung talagang nakikita niya sa kanya kapwa ng pangit, marites na iba. Ay talaga, matutuyo ka talaga. Puputulin talaga ng Panginoon. Sabi dito, no? Mali na. Ang tanong mga sanga ay tinitipon. Tinitipon. Gusto sabihin, marami din pala sila. No? Kampi-kampi. Tinitipon. Tinitipon. Inihagis sa apoy at nasusunog biruin mo. Wala talagang kwenta pala yung Kristiyano na walang bunga. Hantong talaga sa pagkatuyo, ang utak, tuyo pananampalataya at puputulin talaga at ihagis sa apoy. Grabe yan. Kaya napakahalaga sa paningin ng Panginoon ang bunga. Mahalaga. Kasi yung bunga assurance yan na may gagawin siya. Importante yan. Napaka-importante, hindi ito tuturo sa atin kung hindi mahalaga. Mahalaga ang bunga ng bawat isa. Kasi kung gusto mong magbunga ang karami sa sakripisyo mo dyan, iyak talaga sa Panginoon. Seryoso ka talaga maglipod. Gusto mong magbunga eh. Lord, diba? Alam ko nung nagbunga na ako sa katangian ko, may nakita na ako sa buhay ko na may pagkakaiba ng noon at sa ngayon. Panginoon, naging masunurin ako, mabait na ako, mapapagpababa na ako, hindi na ako nagmumura, Panginoon. May nakita na kasi sa sarili ko, Lord, gusto ko, bunga ng kaluluwa. Pero pag nagbubunga ako ng kaluluwa, alam ko ikaw na nag-glorify dito, hindi ako. Di ba pag nagbubunga ka, tuwang-tuwa ka eh. Kasi mo noon, aani ka. Aani ka talaga mga minamahal. Kaya mga kaibigan, kahit hindi mo pahingi, kung gusto mo basta nagbunga ka, alagaan mo yung bunga mo. Kahit hindi mo hingi, isusurprise ka na. Kasi pag nagbunga ka, ibig sabihin, mahal mo talaga siya. Kasi bago ka nagbunga, grabing luha, iyak ka, pagod, sakripisyo, tiis, tataga. Makumbinsin mo lang ang Panginoon na mahal na mahal mo siya. Diba? Makumbinsin mo lang Panginoon, mahal kita. Kung Panginoon, patunayan ko sa ganitong klase nito. Diba? Pagtiis lang ng sakripisyo ka at pag nagbunga ka na, bulog ka na, matutuwa. At dahil natutuwa ka, alagaan mo. Diligan mo. Ingatan mo. Kasi pag iti mo, diligan at ingatan yan. Ang dami. Ang dami mga manluluko, mandaraya sa mundo dito. Kung ano nung gamitin pakal ng away para madaya sila. Kaya alagaan, ingatan talaga natin. Katulad sa palay. Pag nagbubunga yan, pag hindi mo na-isprihan yan, wala ka talaga ang amin. Magulat ka, bakit yung palay mo? Hindi sumuyo ko, tumatayo ka. Kasi, naubusan na yung siktuyo. Yung ano niya, yung lama. Diba? Kaya nga kailangan ng mga kaibigan, pag nagbunga ka na,
doon ka dapat magseryoso sa pangangalaga. Kasi gusto mo mag-aral. Napaka-importante yan sa ating buhay. No? Kasi pag hindi nagbubunga, grabe. Tingnan mo pa, karamihan naman na nawawala dito, hindi talaga nagbubunga. Diba? Kaya karamihan talaga nawawala. Kasi, napapakit kaya. Kaya ako dati nung ako disciple sa Lopez. Kasi dumating talaga sa point na pag wala ka talagang hindi ka nag-aaral, hindi ka humayo. Paano pa eh? Madadaya ka talaga eh. Basa-basa ka, aral-aral ka. Hindi mo naman i-apply. Hindi mo na isagawa. Ano, kwenta na mo. Diba? Kaya bakit pinag-study, nag-aaral? Para may bahagi natin sa iba. Diba? So doon na totoo. Ano? Hindi mo lang pa sarili mo. Kundi, pagkalahatan. Hindi lang ikaw mapalakas, kundi magpapalakas ka. Dahil yung pag-aaral mo, hindi pa sarili mo, kundi pagkalahatan. Yun ang Kristiyano. Yun yung totoong nanatili sa ating Panginoon. Yun yung totoong may connection sa Panginoon. Hindi lang inintindi sarili niya, kundi intindi niya ang iba para sila yung akay at maligtas mula sa Panginoon. Kaya nga, araw-gabi tinuturo kita. Dapat intindihin natin, bakit ito gawin ko? Hindi lang pa sarili mo yan, para magamit ang buhay mo sa karangalan ng ating Panginoon, sa pagkakilalang tayo tilikha ng Diyos sa mamagitan niya upang iukol ang ating buhay para sa Kanya na siyang itinalaga na ng sumunang panahon pa. Talaga itinagda na ng sumunang panahon pa yung ating buhay na gumawa sa Kanyang kaharian. Kaya napaka-importante, kaya napakahalaga yan na dapat yun ang ating gagawin. Palagpagan natin ang ating Panginoon. Ang mga ginagawa natin bilang patunay na tayo ay nanatili sa Diyos. Pangalawa, yung pagbabasa ng Biblia ay panalangin. You are a prayerful Christian. Malangin tayo. Sa panalangin, kinausap natin ang Panginoon. Sa panalangin, nagmamakaawa tayo sa Panginoon. Sa panalangin, nagpapakumbaba tayo sa ating Panginoon. Sa panalangin, umiiyak tayo sa Panginoon. Sa panalangin, humihingi tayo sa Panginoon. Sa panalangin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Lahat, binabanggit natin sa Panginoon dahil alam natin, walang imposible sa Panginoon natin. Diba? Kung nanatili tayo sa panalangin, ibig sabihin, nanatili tayo sa prosesyon ng Panginoon. We are made in God's presence. Why? We are a prayerful person. Napaka-importante yan sa ating buhay. Ang ating Panginoon na nanalangin, umiyak na siya eh. Anong oras? Madaling araw, nananalangin siya. Tinuruan tayo. At bago niya tinuro, ginawa niya. Mga kaibigan, gawin po natin kung gusto natin talaga na magbunga. Sa panalangin, alam ko sa panalangin mo, panalangin mo yung pastor mo, panalangin mo kapatiran mo. Pag ipinatalangin mo, lahat ng nasalog na simbahan, pamahalin mo talaga yun kasi pinapanalangin mo eh. Hindi ka talaga pwede mag-remedy, pinapanalangin mo eh. Diba? Kung wala kang prayer, pakitalaan mo lang ng mali, wala na. Parang ikaw na ang tama, kaya gusto mo nang ikaw na masunod sila, hindi mo. Pero pag naipanalangin mo, hindi mo kagano'n yung tigil ito. Importante yung prayer. Manalangin kayo, magpuyat at manalangin upang huwag kayo manait. Itinuturo ang mahalaga dito gawin kasi pag hindi natin ginagawa at natin masabi na nanatili sa ating presensya ng Panginoon kasi ang presensya ng Panginoon kung nasa iyo sa presensya mo may kagala diba? Kasi pag nanatili sa ating ang presensya ng Panginoon nanatili tayo na maging prayerful yung gawa wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating sarili wala tayong pwedeng may pagmalaki kailangan tayong manalangin upang sa ganun matutuwa sa atin ang Panginoon na ating pinaglingkuran. Sabi niya dito. Verse 7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ano mang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Duruin ko, manatili tayo sa panalangin. Hingin ninyo sa panalangin. Lagi nang dapat hinihingi. Pastor, patagal na, hindi pa, huwag ka magsawa, huwag ka magsawa. Dahil kung naalala mo, isang kanan yan, na talagang humingi para sa kagalingan na kanyang kapatid, is talagang sa wala, itinutuloy niya siyang aso. Talagang hindi siya pinakita ng Panginoon, pinachapiro, nabasa pa natin yun, sa kanan niya. Hindi siya pinapansin.
Naawa nga mga alagad eh. Sakit niya. Ginuguha ko, hindi sa mga tao ito, kundi sa bayan ng Diyos na naligaw. Wala talaga. Itinutuloy pa siya ng aso. Pero grabe papakumbaba ng babae. Hindi siya tumitigil sa pangangalit. Hindi siya tumitigil sa panghanggang nakita ng Panginoon ang buo niyang pananalig. Kaya dahil sinasaktan siya talagang ininsulto na siya. Kaya nga, pagbasahin mo, grabe pala ang Panginoon. Katigas. Bakit nagmamatigas ang Panginoon? Dahil sinubok niya tao kung totoo ang pananampalatay ng tao sa Panginoon. Kasi pag totoo ang ating pananampalatay sa Panginoon, kahit hindi tayo pansanin ng Panginoon, saan mo ang panalangin mayroon ka, manatili ka ng manalangin. Kahit saktan ka pa naman sa panalangin mo, hindi mo sa Kanya pero binabaliktad niya, manatili ka pa rin dahil totoo ang paniniwala sa Panginoon yung pagpapalangin. Di ba? Binabanggit mo, kahit hindi binigay mo, binabanggit mo pa rin. Kahit hindi binigay na pag binabanggit mo pa rin. Kahit ilang taon na binabanggit mo pa rin. At pagkita ng pagawin niya na tamang ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya, ibibigay niya sa pagkakana. Ayon sa Kanya sa ay huwag tayo magsawa. Kasi ang Panginoon, minsan sinusubok tayo. Ay yung babae nga sa kanan yan. Hindi na siya kabilang sa bayan ng Diyos. Pero dahil sa Kanyang mamang-awa, pagpapababa, pero wala na siya, hindi siya pinasin ng Panginoon. Ginawa siyang aso ng Panginoon. Sabi nga kasi, sabi niya yung pagkain ito para sa aso. Grabe, tinutuloy talaga siya ng aso eh. Pero ang sagot niya, kahit aso, Panginoon, kahit pa rin ako ng mga mumulalag sa Panginoon sa akin na pagkain. Grabe. Kahit napakasakitan, sa madaling salita, kahit napakasakitan, sinabi ng Panginoon sa babae, hindi pa rin siya nakita. Marami Kristyano ngayon. Grabe, kunting salita na. Wala na. Mga kaibig. Sana maghahari sa atin ang presensya ng Panginoon. Magkakita ka lang ay hindi maganda. Hindi na maganda yung puso mo. What is the presence of God? If you remain in God, ang presensya ng Panginoon sa iyo. At tumutulong yun. Pag may makita ng mali, ganda pa rin ang pinapakita. Diba? Kasi doon talaga matutuwa ang Panginoon eh. Ito yung isang katanya. Talagang sabi ng Panginoon kasi pagkita mo talaga ng Panginoon ang siyang pamahay ito po na pananampag pagmamas ka niya. Kaya sabi niya, sa pamagitan ng pananalig mo, pinagaling na. Ano lang ang kalantaan? Grabe. Kaya ikaw at ako lahat ay may pagkita. Lahat ba tayo yung pangangailangan? Pero sa panahon ng problema, pangangailangan tayo. Imbis, yung hinilig natin sa Panginoon na pagpapala, para bang pinaniwalaan na. Inuha pa tuloy lahat niya. Manatili ka na maglingkod sa Kanya. Huwag kang magtampo, huwag kang magreklamo. Dahil kung mayroon man nagkakalam sa maganda natin kinabukasan, siya yun, hindi tayo. Sinubo ka lang niya. Hilingin mo na ganito kayo, kukunin ko lahat yan. O kumusta ka kayo? Diba? Kung magtampo ka, wala. Napatunayan ng Diyos, hindi tama ang puso mo. Napatunayan ng Diyos, hindi totoo ang pananampalataya mo, hindi totoo ang pag-ibig mo sa akin. Kaya, mas lalo mawalan ka. Babalik ka na naman doon sa wala. Okay ka. Kaya mga minamahal, pag-aralan natin ang Biblia. Kinakailangan na kahit anong mangyari, manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayo basta-basta na magtampo, magdamdam, magsalita, magrebelde. Kasi, tinitignan tayo ng Panginoon dyan. Kung talagang mananatili, ba tayo talaga sa Kanya? Hindi siya talagang halos sipain ng Panginoon. Grabe pala ang Panginoon pag susubupin ka eh. Kung talagang isipin mo sa pagkatao, grabe ng parang ng puso. Para masabi mo ng gano'n eh. Pero sa likod ng lahat ng kanyang ginagawa, mayroon nag-antay pala ng kanyang para. Pag makapasa talaga lang ang tao. Marami hindi pumapasa pa siya. Yung pagpunta lang ng simbahan, wala na eh. Grabe. Bakit? Kasi, wala eh. Hindi ka naman nanalangin. Pre-pray ka ba? Wala. Wala kaya. Ano bang laman ng prayer mo? Kaya ka nanalangin. Ano bang laman ng prayer mo? Kasi yung laman ng prayer mo, doon din gagawa din sa buhay mo. Ikaw ipinalang, Lord, gusto kong tumalo lagi sa gawain. Sasakayunan ka. Kasi ipinalangin mo
Kung hindi mo ipananalangin, eh, hindi tayo, naging aktibo. Kasi hindi naman natin itinulong sa Panginoon eh. Wala ka namang desire na may gagawin ako sa iyo sa ganitong ako. Eh, kasi wala din nangyayari. Kaya natin ko si Popsidan pa rin. Kaibigan, di pa natin lahat ng nais natin sa ating buhay kasi atin siya nagtutulong sa atin. Kasi grabe niya kung manatili tayo sa grabe panalangin. Hingin niyo na. Ang ibigin niyo at matutupad yun para sa iyo. Grabe. Napakaganda. Pangatlo, you are always attend church service. Ito po yun. Patunay na tayo na natili sa presensya ng Panginoon. Manatili tayo na dumalo sa gawain ng Panginoon. Diba? Sa yung mga bagay, Lord, nanatili ako sa presensya mo. Nanatili ako sa iyo. Pero yung pagsasimba, nanatili ba tayo? Kaya tayo. Kasi ebidensya yan eh. Na Lord, nanatili ako sa presensya mo. Punta ko sa simbahan dahil may problema ako, may aayusin ako, magpapakumbaba ako sa iyo, Lord. Gusto ko na simbahan, Lord, gusto ko madagdagan ang karunungan ko. Gusto ko tumatal ka pa na napalataya ko. Gusto ko magtuto pa at pakilala pa kita ng lubusan pa ng turuan mo ako doon sa simbahan pa ng Kristo. Kasi dito siya magagawa sa iyo. Basta willing lang yung puso mo na makinig at i-apply kung ano na pakinggan mo. Kaya willing ang puso mo na sa talatang ito, parang tinatamaan ako, Lord, salamat, itinatama mo ako. Sa talatang ito, parang sasaktan ako, Lord, salamat, ginagamot mo ako. Hindi guys, kung may napakinggan ka ng masakit sa'yo, pinakalaban mo, kinukontra mo, binabali mo, nagagalit ka pa, wala talaga yun. Wala mangyayari. Ang salita ng Diyos masakit. Kasi ginagamot na dyan eh. Kung may sakit ka sa spiritual, gagamutin ka ng salita ng Diyos. Pero kung wala kang sakit sa spiritual, pagpapalain ka ng salita ng Diyos. Pero kung may problema ka sa spiritual, gagamutin ka muna bago yung pagpapala. Kaya masakit ang salita ng Diyos. Masakit tapak ito eh. Masakit ito sa maraming sakit. Pero kung wala kang sakit, pagpapalain mo. No? Bago ka pagpapalain ng Diyos, aalasin mo na niya yung hindi maganda sa iyo. Kaya ginagamit na kanyang salita para gamutin tayo. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ilan na mga bagay yan ay tinuturo niyo sa atin. Anong purpose? Ito pala. Pag yun pala ang purpose, ay gusto niya manatili tayo sa Kanya, manatili tayo sa pagsimba, manatili sa panalangin, manatili sa pagbasa ng Biblia. Ito po yung mga bagay na ipapakita natin bilang katibay na nanatili tayo sa Kanya. Kasi lahat na nanatili may ginagawa. Lahat na nanatili may ginagawa ang kaibigan. Sabi sa verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo masagana nagbubunga. At sa kayo, magiging mga alagad ko. So, sa karangalan pa naman. Pag nagbubunga na tayo, mag-glorify pa lang natin. Amen. Totoo. Nag-glorify na ako. Nagbubunga ko na. Ibig sabihin, nakita na niya na tama talagang ating puso kapag ako ng kaluma. Ay nag-glorify siya. Nag-glorify na ako sa ginagawa ko. Kaya, wow. Kasi, para pala sa Kanya. Kaya remain in God's presence to glorify Him. Kaya manatili tayo. Sarap manatili. Sabi nga, manatili ka pa pang bukas. Salamat na ito. Kaibigan, sana po busy tayo, pagod tayo para sa Panginoon katawang panglupa. Ibinibigyan. Sana pagod din tayo, busy din tayo, pangailangan sa taong natin. Sana po ibalance ito natin. Kasi hindi natin balang araw kung kailan darating ang Panginoon sa tingin. Kaya pinapaghanda tayo natin. Paghanda kailangan darating anak ang sa oras na hindi ito kasama. So bago dumating ang Panginoon para kunin ito sa ito. Unang dumating sa Kanya, yung salita niya. Dahil marami din pagkakulang sa Kanya. Kaya pinapaghanda tayo. Ang mga handa, lagi nagkita sa loob ng simbahan. Ang mga handa, laging nanalangin. Laging nagbabasa ng Biblia. Dahil nandyan sila sa prosesyon ng Panginoon. Kasi pag ikaw sa prosesyon ng Panginoon, hindi mo riwalay nito kasi ang prosesyon ng Panginoon sa kikilusan mo. Hindi po ang magtuturo sa iyo. Hindi na magtutulak sa iyo. Diba? Kasi kung sarili natin,
Ako, ako laging may ginagawa. Kung wala ang presensya ng Panginoon, hindi ako malala. Kung pagod lang, mayroon ko dyan. Pero pagdating sa panalangin, bago matulog, pagising sa umaga, hindi ko kinalimutan ang Panginoon. Una siya. Pagising pa lang sa umaga, una siya. Nag-umpisa ako, una siya. Nagtatapos ako, siya pa rin. Una at paggising ko at tulog, lumalapit ako sa Panginoon. Kasi, naganda ako. Hindi natin alam ang araw ng Diyos. Kaya dapat wala tayong pagkagawa. Mayroon na tayong pinaghandaan yung buhay mo lang. Yun ang pinakamagandang paghandaan natin. Kaya huwag natin katamaran yung pagpunta ng simbahan. Pero yun mo, yung iba, nagdadahilan dahil mayroon sila. Kaibigan, yun ang problema talaga natin nilagyan dyan. Kasi, yung salita ng Panginoon, na para bang naging optional na sa atin, dahil ang akala natin, wala itong kapangyarihan. Nakakamalimos tayo. May kapangyarihan ito, kaibigan. Kaya kilalanin natin ang Panginoon natin pinaglingkuran. Upang ang lahat na kanyang ipinupuro, kaya atin magampanan. At sa ganon, malulhati at mag-glorify siya habang pinagkukuha sa Panginoon. Yun talagang nais niya, mag-glorify siya. Kaya, we must remain in God's presence to glorify. Palapakan natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo tumayo upang manalangin sa pagkatapos. Panginoon, napakabuti mo Lord, nandito kami Panginoon, nakakaisa kahit ganito lang po ang aming bilang. Pero hindi kami nagsasawa na manatiling purihin ka. Dahil Panginoon, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang aming kalakasan. Kaya Panginoon, maraming salamat sa panibagong pagpapala na aming nararamdaman ngayon. Kakunti man kami Panginoon, pero ang mahalaga, maparangalan ka namin Panginoon. Maraming salamat sa mensahe mo at sa bawat isa na narito. Dalangin ko Lord, na patuloy mo patatagin ang bawat isa, pagpalain mo bawat isa, physical, spiritual, financial, material, at sa ganun makapamoy sa sumunod ito, punong-puno ng kagalakan. Maraming salamat sa tagumpay na gawain mo sa kabang ito, at ang bawat isa Lord, pagsamantala na awis ng tahanan, ingatan mo, gabayan mo, maraming sa tahanan, ligtas at may kagalakan. At Lord, sabi pansamantala ngayon Panginoon na pagtitipon Panginoon, pagdating sa prayer meeting, Merkulis ngayon Panginoon, nakasanayan namin ito. Dahil bunga ito ng pananampalataya sa inyo na Panginoon, sa man dalaw tatlo magkakatim sa iyong pangalan, ikaw na sa aming kalagitnaan. Naniniwala po kami na aming kahilingan sa aming pagkakaisa ngayong mangyayari sa bawat isa. Maraming salamat, lalo na sa gawin ito, Panginoon. Lord, kalugdan mo na. Tanggapin mo na ang aming pagkakaisa sa gawin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan natin talaga sa ating Panginoon at pasuloy na lang Brother Ryan, Sir Ken, saglit lang po.